Okay, so narito tayo ngayon upang talakayin ang isa sa pinaka-importanteng aspeto kung ikaw ay papasok sa isang negosyo. Ito yung business planning o pagpaplano sa negosyo. There are 5 major activities na kailangan natin consider when starting a business plan. Ito yung mga sumusunod. Number 1, concept preparation. Number 2, market research. Number 3, financial planning. Number 4, strategic planning. Number 5, marketing strategy. Okay, so number 1, product conceptualization or ito yung stage ng business planning na dito natin binubuo kung ano ba talaga yung produkto o serbisyo na ating i-offer sa market. Kailangan malinaw din sino ba yung ating target market at paano natin ito i-aalok o ibibenta sa kanila. Pangalawa is yung market research. Mahalaga na mapag-aralan muna natin ang merkado na ating papasukin. Natin na masagot yung tanong na ano ba yung pangangailangan ng ating target market. Ano ba yung mga produkto na may mataas ang demand doon sa market o doon sa location na gusto nating tayo ng ating negosyo. At importante ding malaman, sino-sino ba ang ating competitors doon sa industriya na ating papasukan doon sa location na yon. So isa sa magandang halimbawa ng product conceptualization ay yung ginawa namin nung nag-uumpisa kami na itayo yung isa kong negosyo, yung Double D Brew. Ang konsepto ng Double D Brew, ito yung pinakamura at pinakamasarap na buy one take one na milk tea sa market. So yun ang aming konsepto. At ang target market namin is yung mga budget conscious na customers. So sino yon? Sino yun? Ay yung mga estudyante, yung mga elementary, high school, yung masa, ibig sabihin. After namin ma-finalize yung aming product concept or idea na pinakamura at pinakamasarap na milk tea sa market, ang isinunod namin is yung market research. Naghanap kami ng tamang location para doon sa aming produkto. Kasi nga ang market namin, ang konsepto ng produkto namin is pinakamura at pinakamasarap na milk tea sa merkado. So ang location na hinanap namin is yung babagay doon sa aming brand. So okay, after ma-finalize yung ating location, sinunod naman natin is yung competition doon sa area na napili nating location. So inalam natin sino-sino ba yung mga players doon or yung mga magiging kakompetensya ng ating brand. Importante na pag-aralan natin kung ano yung kanilang mga strength and weaknesses. So, ang ginawa natin noon, inisa-isa natin silang pinag-aralan, tinikman natin yung mga produkto nila at pinag-aralan natin yung kanilang mga pricing structure ng kanilang produkto. Yung ikatlo is yung strategic planning, which is personally para sa akin ito yung pinaka-exciting part at pinaka-paborito kong part ng business planning. Kasi dito, i-identify na natin yung mga objectives ng brand. Yung direction, ano ba yung gustong puntahan ng brand natin? Bakit mag-i-exist yung ating brand? At dito rin, pag-aaralan natin at i-identify natin yung mga strategy at different steps na kailangan nating gawin upang ma-hit or ma-achieve yung naset nating objective. Halimbawa ng strategic planning na ginawa natin sa Double D Brew, ang ginawa kasi nating objective doon, top of the mind awareness. Ang ibig sabihin ng top of the mind is gusto nating mangyari na pag sinabing pinakamura, pinakamasarap na buy one take one na milk tea sa market, ang unang naiisip ng customers is yung brand natin, yung Double D Brew. So example ng top of the mind. Halimbawa ngayon, pag sinabi mong toothpaste, anong brand yung una yung naiisip? Siyempre, Colgate, di ba? So yun yung sinat nating objective na gusto natin mangyari, na pag sinabing buy one take one milk tea, ang unang papasok sa isip ng customers is yung Double D Brew. Ika-apat na part ng ating business planning is yung financial planning. Dito sa part ng business planning na ito, pag-aaralan natin yung mga numero. Dito natin ma-encounter yung mga tanong na magkano ba dapat ang ating ipuhunan, at ano-ano at magkano yung ating mga magiging expenses or gastos. Dito rin natin pag-aaralan kung magkano naman yung ating posibleng kitain. At kailangan ma-identify natin dito sa financial planning ano yung ating break-even sales na tinatawag at pati yung ROI, may counter natin yung mga ganung terminologies dito, yung return on investment. Kalima, part ng ating business planning is yung marketing strategy. So dito pinag-uusapan
yung paano ba natin i-introduce sa market, paano ba makikilala yung ating brand sa market. Importante na meron tayong marketing strategy upang mabilis na makilala yung ating brand. So maraming way upang tayo ay mag-market ng ating product. Isa dyan yung online marketing, which is ito yung mga social media platforms, no, na kadalasan yung may malaking impact in terms of marketing. Pwede rin tayong mag-conduct ng mga traditional marketing. Ano-ano ba ito? Ito yung mga flyering, leafleting, paglalagay ng mga tarpaulin, yung mga visibility marketing campaign, yan. So, pwede natin gawin yan, no? Upang mas mapabilis na makilala yung ating mga brand. So, sa pagtatapos ng episode na to, naging malinaw sa atin kahalagahan ng pagpaplano bago mag-umpisa ng isang negosyo. Kasi sa pamamagitan ng pagpaplano, mas tumataas yung chance natin na mas mapaunlad yung ating negosyo. At nababawasan yung chance o yung risk na malugi tayo. Ano? Kasi pinagplanuhan natin at handa tayo sa kailangan. Kasi patuloy lang tayong magsikap at mag-aral, no? Kung tayo ay talagang nangangarap na maging negosyante.